Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Ayan po, tayo po ngayon ay may bagong pag-aaralan po ngayon dito sa Rhema Pills Live. At tayo po ay bilang mga mananampalataya, ito po yung title nung topic natin ngayon. Bilang mananampalataya at anak ng Diyos ay may ine-expect at plano ang Diyos sa'yo. So, ito po, tayo po mga mananampalataya ay nag-umpisa po tayo sa nakilala natin ang Diyos. Nag-umpisa po tayo doon sa nalaman natin na mahal po tayo ng Diyos. At bukod po doon, meron pong magandang plano ang Diyos sa atin. Meron po siyang, may inilaan siya o meron siyang ine-expect na dapat mangyari po sa atin. Ang una po dito, bago po tayo mapunta doon sa pinakamataas na pangarap ng Diyos o yung plano ng Diyos sa atin, ang una na dapat mangyari sa atin o yung unang dapat na ine-expect sa atin ng Diyos ay yung number 1 ay ma-born again ka. Ma-born again ka. Yung umpisa po kasi na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ayun din yung araw, yun yung oras na ikaw ay na-born again. So kapag na-born again ka po, ay hindi po natatapos doon ang plano ng Diyos sa'yo. Hindi lang plano ng Diyos na ma-born again ka lang, kundi meron siyang sunod nun, meron pang step, meron pang may mga kasunod pa doon kung ano yung plano ng Diyos sa'yo. Pero dito po muna tayo sa una. Ang una niya pong plano sa atin ay ma-born again tayo. Amen? Ako po bilang lingkod ng Diyos, hindi naman po ako nag-umpisa na nakita lang ng pastor ko sa labas na palakad-lakad ay hindi pa na-born again. At tinawag niya ako at bigla niya akong sinabihan na magpastor ka. Hindi naman po agad na gano'n ang sinabi sa atin, kundi nag-umpisa lang po sa pa-invite-invite, pasimba-simba, kasama-sama ng camping, sama-sama ng prayer, ng mga gawain, natuturuan tayo ng aral ng Panginoon, may kinig tayo palagi ng salita ng Diyos, susunod sa pastor natin, makikinig. Ayun yung mga, yung kailangan po natin gawin eh. Pero ito po, yung ma-born again ka, ito po yung number 1 na requirements or number 1 na ina-expect sa atin ng Panginoon. Dito po sa Efeso chapter 4 verse 24. Basahin ko po. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Bilang born again ay kailangan pong makita sa atin yung katauhan o yung larawan ng Diyos. Ano po ba ang larawan ng Diyos? Bilang larawan ng Diyos, ang Diyos ay mababang loob, ang Diyos ay mapagpatawad, mapagpasensya, ang Diyos ay matyaga, ang Diyos ay, alam niyo kung ano po yung dinidescribe ng pag-ibig, ayun po ang description ng Diyos. At pag na-born again po tayo, ang una na dapat nating ang unang dapat na meron tayo ay yung pag-ibig. Makikita sa'yo, may nabasa akong libro ni Kenneth Hagin. Sabi niya po doon, paano mo daw malalaman na kung ang isang tao ay born again na? Sabi daw po ng iba, born again na yan kapag nagsisimba na yan. Yung iba naman, born again na yan kapag sumasama na ng prayer yan. O born again na yan kapag nagtatights yan. O born again na yan kapag naglilingkod yan sa Panginoon. Born again yan kapag lagi mo nakikita yan sa gawain ng Diyos. Pero sabi ni Kenneth Hagin, makikita mo, malalaman mo na born again ang isang tao kung siya ay merong pag-ibig. Makikita, masasabi mong born again ang isang tao kung siya ay lumalakad sa Espiritu Santo. Amen. Sabi nga dito, ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. First requirement po sa atin ay ma-born again ka. Yung aalisin natin yung mga dati nating pagkatao. Yung dating pagkatao po kasi natin ay karnal, makamundo, ano pa po, marumi, makasalanan,
ang unang requirement para gamitin tayo ng Diyos ay maging malinis muna tayo, maging bagong nilalang muna tayo. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. So ngayon, ito po yung isa pang verse po dito na kailangan ay ma-born again tayo, kailangan tayo maging bagong nilalang. Aalisin po natin yung mga dating pagkatao natin. Yan. Bago mangyari sa iyo ang plano ng Diyos, kailangan mo munang ma-born again. Ma-born again means magkaroon ng bagong puso, magkaroon ng bagong isip, magkaroon ng bagong pagkatao. Born again ka inside and out. Hindi mo po kasi pwedeng sabihin na born again ako pero sumasama pa rin ako sa mga makamundong gawain. Hindi mo pwede kasing sabihin na born again ka pero, excuse me po, nakikita ka doon sa mga inuman, nakikita ka doon sa mga disco bar, or nakikita ka sa mga nakikisama ka doon sa mga gawa na ayaw ng Panginoon. Isa lang po itong pangit na testimony. Ginagawa po natin, kumbaga po, si Jesus ay muli natin pinapako sa krus. Kapag sinasabi natin na born again tayo pero hindi pa tayo nagbabago ng kinaugalian natin. Hindi pa rin tayo nagbabago doon sa mga dati nating ginagawa. Born again ka na, excuse me po, born again ka na pero naniniwala ka pa rin sa mga albularyo, born again ka na pero naniniwala ka pa rin sa mga swerte, sa kung ano pa man, mga pamahiin. Amen. Kailangan po maging bago tayo, inside and out. Pag born again ka na, mababago din yung panglabas. Amen. Alam nyo, nung last week, ayan, nakita po kami ng pastor namin, nung nag-disciple po sa amin. Bali, nakikwento nga po niya, si Pastora Juby po, sabi niya, hindi ko na nga naalala ko ulit, na ang sabi ni Pastora Juby, nung first time niya daw akong nakita, ako daw ay laging naka-black, laging may eyeliner na black, may hikaw na black, may sing-sing na black, at may bangs na pag ganun. Ngayon, nung na-born again po ako, ay nakita ko na ang pangit pala. Kapag kasi na-born again ka, babaguhin ka ng Diyos mula sa loob palabas. Amen? Hanggat di ka pa born again, mangingibabaw pa rin sa'yo yung mundo o yung laman. At doon, mahirapan ng Lord na gawin ang plano niya sa'yo kung hindi ka fully surrendered. Hanggat nangingibabaw kasi yung laman or nangingibabaw sa atin yung pagiging makamundo natin, hindi mangyayari yung plano ng Diyos sa atin. Hindi mangyayari yung in-expect ng Diyos sa atin na ano po yun. Yung in-expect niya na maglingkod tayo, yung in-expect niya na maging katulad tayo ng Diyos. Amen? Hindi ka pa pwedeng salina ng Diyos hanggat nasa iyo pa ang unang pagkatao. Hindi kasi pwedeng yung malinis na tubig, hindi ka pwedeng maglagay ng malinis na tubig sa maruming baso at iinumin mo. Diba? Kailangan linisin mo muna. Amen? Meron nga sinasabi doon sa yung parable na sinasabi ni Jesus na walang naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlan. Dahil kapag ang bagong alak ay nilagay sa lumang sisidlan, puputok yung sisidlan, masisira, mawawasak. At wala ring naghahabi ng bagong tela sa lumang tela. So ano pong ibig sabihin nito? Hindi kasi magkakasundo yung born again spirit mo dun sa laman natin. Amen? Laging magkaaway yan. Kaya ang kailangan mangyari ay may ma-born again ka muna. Bago ka gamitin ng Diyos, kailangan fully surrendered ka muna. Nabago muna tayo ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na born again ka na ngayon ay perfecto ka na. Hindi po ganun. Kundi meron pa rin po tayong pagkakamali. Pag sinabing born again ka ay
meron po pagkakaiba. Kung dati nagkakamali tayo, nagkakasala tayo na walang conviction, pero nung na-born again tayo, nakokonsensya na tayo sa mga ginagawa nating kasalanan. Yan ang sign na ikaw ay born again na. Ngayon po, dito ay hindi mo sasang-ayunan kasi ang gusto ng Diyos kung hindi ka pa bagong nilalang. Yan. Dahil mas mangingibabaw sa atin yung laman kung tayo ay hindi pa born again. Kailangan munang, ito yung mangyari sa atin, kailangan mauna munang ma-born again tayo para ang Diyos ay hindi mahirapan na gawin sa atin yung ine-expect niya sa atin o yung plano niya. Amen. Alam mo yung sabi po ni Pastor Boy sa mga live niya, sa mga anniversary po ng simbahan po natin, sabi ni Pastor Boy doon ay manok ka pa noon. Pakisabi sa katabi, manok ka pa noon na kailangang maging agila. Nung tayo ay hindi pa born again, manok pa tayo noon. Ang manok ay para sa kasirola. Amen. Ang agila, pag ikaw ay na born again na, ikaw ay magiging agila. Na ikaw ay para doon sa taas. Lumilipad sa hangin, sa taas. Amen. Maganda ang plano ng Diyos. Maganda ang plano ng Diyos sa'yo. Kailangan mo lang tanggapin si Jesus ng buong puso at kailangang fully surrendered yung buhay natin dahil nakakita na po ba kayo ng kinakatay na baboy or kinakatay na baka? Nakikita ko po yan naaawa po ako kapag pinapanood ko, kaya kapag may kakatayin na baboy ayokong manood kasi nakakaawa. Ngayon, yung baboy na kinakatay, maraming kailangan humawak dyan kasi pumapalag po yan eh. Natry nga po namin nun magkatay ng manok. Naawa din ako sa manok kasi pinahawak sa akin. So, ang pagkatay ng manok, maliit lang po siya. Kaya mong hawakan sa dalawang kamay mo, pero kailangan dalawa kayong magkakatay sa manok kasi pumapalag po yan. Amen. Pero alam nyo, yung tupa, ang description ng tupa ay kapag yan ay kakatayin na, hindi po pumapalag. Kailangan maging ganun po tayo, no? Yung hindi tayo pumapalag. Kapag born again ka na, hindi ka na pumapalag sa gusto ng Diyos. Kapag born again ka na, hindi ka na tataliwas sa gusto ng Diyos. Alam nyo yung pinapakinggan natin yung live ni Pastor Boy na kailangan nandun tayo sa kalooban ng Diyos kasi nandun yung pagpapala. Kailangan nandun tayo sa kalooban ng Diyos dahil doon lang niya tayo mapapakialaman at doon lang niya maayos yung future natin. At doon lang mangyayari yung plano ng Diyos sa atin. Alam niyo po ang plano ng Diyos sa atin, napakaganda. My plan is to prosper you and not to harm you. To give you hope and a future. Kung maganda ang plano ng Diyos sa atin, si Satanas may pangit na plano po sa atin. Mamili po tayo. Magiging born again ka na may magandang plano ang Diyos sa'yo, or tatalikod ka sa Panginoon na mangyayari sa'yo yung plano ni Satanas. Maganda ang plano ng Diyos po sa atin. Kailangan magpatuloy lang po tayo dahil ang plano ng Diyos ay makikita po natin yan sa pagpapatuloy po natin. Huwag ka lang makontento na ma-born again ka lang. Meron pong susunod na dapat mong gawin. Kapag ikaw ay born again na, magpatuloy ka. Hindi po pwedeng, kapag nagkaroon ka ng problema, ayaw na. Hindi po pwedeng break ka lang ng boyfriend mo, girlfriend mo, ayaw mo na. Hindi po pwedeng hindi ka lang napansin sa church mo, ay ayaw mo na. Hindi ka lang sinundo, ay ayaw mo na. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan po ay magpatuloy po tayo. Huwag kang makontento dun sa na born again ka lang, kundi meron pang mas magandang plano ang Diyos sa atin. Meron pang mas magandang gagawin ng Diyos sa atin. Ulitin ko po, bilang mananampalataya at anak ng Diyos, ay may ine-expect at plano ang Diyos sa'yo. Ine-expect means
kailangan ito yung mangyari. Ito yung hinahanap ng Diyos sa atin. Ito yung hahanapin ng Diyos sa atin. One day, pagharap natin sa Panginoon, ang kailangang iharap natin sa Kanya ay yung nangyari ba yung ine-expect niya sa atin. Amen? So, ito yung una, kailangan mong ma-born again. Kailangan ma-born again ka para lubusang mangyari yung plano, yung kalooban ng Diyos sa atin. Ulitin ko po, napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Ngayon, iniisip ko nga kung wala ako sa plano ng Panginoon, ano kaya ako ngayon? Kung wala ako sa paglilingkod, ano kaya ako ngayon? Siguro hindi maganda ang naging buhay ko. Ngayon po, kung gusto mong malaman kung ano yung magandang plano ng Diyos sa'yo, ang kailangan mo lang ay magpatuloy ka lang. Amen po. So, yun lamang po ang ma-share ko po sa inyo. Magandang hapon po. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat sa oras na ito. At ang dalangin po namin na tulungan mo kami na sa mga taong nandito, Panginoon, na nanonood at sa mga manonood pa lamang, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapagpatuloy at makita namin yung magandang plano mo sa buhay namin. Mangyari ang kalooban mo sa amin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa ipong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalang hapon po. God bless po.